bahingan mga tao, sugan mga panhitabo, kada sulok ng lugar, sulod hasta Manilete, upod ang giliran. Kami ang manuruma, kami ang manuruma, pagmatao, pagmata, pamoy buhay kada lila, upugawad namon kamo, bandian ang nga istorya, pagkitao, pagkita, ano anya ka pa salida, agad masayad kamo, ang maupay nga balita, kami ang manuruma, bahingan mga tao, sugan mga panhitabo, ang kada sulok ng lugar, sulod hasta Manilete, upod ang diliran. Kami ang manuruma, kami ang manuruma. Tikang hanika-18 kasiglo kon 18th century, ang Tacloban inusala nga baryo Hanbasay Samar. Ang natong tuig 1735, ang Leyte ay naging usa nga independyente nga political division. Pira ka tuig na naglabay, ang Tacloban informal naging proklama kung muusa nga munisipyo han tuig 1770. Haylarom ang pamunuan ni Alcalde Mayor Don Seferino Fernandez. Ang Tacloban ay naging kabisera o konsentro ng probinsya ng Leyte anhatong Pebrero 26, 1830. Si Dionisius Peras amo ang naging kauna-unahan nga napili kung municipal president ng Tacloban. Ang mga sumunod kang Peras amo inira Julio Villagracia, Martin Casalya, Iluminado Lucente, Eugenio Haro, Benito Gallardo, Felix Isabelo, Cesario Balintong, Valentin Mendiola, ngan Francisco Reyes nga nagserbe tikang 1923 kutoban 1925. Si Francisco Reyes amo ang naging kauna-unahan nga alkalde han munisipyo han Tacloban haylarom han Commonwealth Government tikang 1935 kutoban 1937. Ang pinakauri nga lokal nga eleksyon ng panahon ng mga Amerikano inahitabo anhadto Nobyembre 8, 1940. Napili nga alkalde hanin nga pinili ay si Vicente Quintero nga nagserbe kutuban Oktubre 1944. Sinundan ni Quintero ni Paulo Haro nga nagserbe como alkalde tikang Nobyembre 1944 kutuban Hulyo 1945. Ngayon naton Mayo 25, 1942, nagmarcha ang mga pwersahan Japanese Imperial Forces hasulod mismo hambong tuhan Tacloban. Samtang anusahan mga pinaka-importante nga istorya naton nasod initabo anhadton Oktubre 20, 1944 didahang pagbalik ang mga pwersa ng Amerikano nga nihaaton dapit naging pangunahan ni General Douglas MacArthur. Tulo ka adlaw naglabay naibalik ni General Douglas MacArthur ang civil government sa Tacloban nga naging sentro ni Han Philippine Commonwealth tikang Oktubre 24, 1944 ngadto ha Pebrero 1945. Price Mansion nga namumutang hadalan han Justice Romualdez nga nang Redondo's residence nga namumutang pirala ka metros tikang ha Price Mansion amo ang ginhimo nga headquarters ni General Douglas MacArthur nga nang Philippine Commonwealth haylarom ni Presidente Sergio Osmeña. Ini nga duha nga mga headquarters amo ang naging saksihan maangkon han aton nasod ang kagawasan tikang han mga imperialismo nga mga Hapones. Ipinaagi ang paglimbasog ni Congressman Daniel Z. Romualdez na humugsoan paging syudad han bungtuhan Tacloban anhadton Hunyo 20, 1952. Ipinaagi ang House Bill number 349 ng Republic Act number 760 nga nakilala gihapon hangaran an Act
creating the City of Tacloban. Ginimplementara na sabi nga balaod nun, anhadton Hunyo 12, 1953. Ang charter ng siyudad ng Tacloban ginpirmahan mismo ni Presidente Elpidio Quirino. Si Dr. Ildefonso V, nga amo ang naging giorhihi nga pinili nga alkalde hanbong tupaan Tacloban, inamo gihapon ang naging kauna-unahan nga alkalde han siyudad ng Tacloban. Samtang si Artemio Mate, amo ang naging vice mayor. Ang mga giunahin ng mga konsehales ng siyudad ng Tacloban inaglalakip kan Antonio Montilla, Antonio Benedicto, Arcadio Ortiz, Victoriano Manibay, Canoto Pasencia, Gregorio Palacio, Zoila Ridonia, Nevi Salvador Santiago. Ang manurumat ang ginpapadangat sa iyo pinaagihan mga masunod ng mga sponsor.